Ako nga po pala si Erwin. Yang nagbi-video po ay si Renz. Si Trisha at Elaine naman po yung magagandang kasama namin. Tawagin nyo na lang akong Aling Berta. Aling Berta, nabanggit po nyo kanina si Kapitan. Gusto ko lang pong ulitin ang tanong para maisama sa documentary. Sige, bakit po nagsinungaling sa amin si Kapitan? At sinabing chismis lang ang kumalat na balita tungkol sa lugar na to. Natatakot kasi si Kapitan na hindi kami matanggap ng mga tao. Sa dami ng mga napatay niyang sanggol at buntis, hindi raw malabong gantihan kami ng mga tao. Sinasabi po ba niyo na aswang si Kapitan Rufo? At marami na siyang nabiktima? Oo, at hindi lang siya. Halos may lahing aswang ang mga nakatira rito. Story time. Ako si Erwin. 36 years old na ako ngayon. Pero ang ibabahagi kong kwento ay nangyari nung nag-aaral pa ako sa kolehiyo, sa kursong journalism. Sa dinami-dami na pwedeng maging topic sa thesis namin noon, ay tungkol pa talaga sa mga aswang ang napunta sa grupo namin. Hindi man lang napunta sa amin yung mga interesting topic, yung totoong nangyayari sa lipunan. Kasi paano ba naman namin gagawa ng maganda at makatotohanan ng dokumentaryo ang isang nilalang na wala namang katotohanan para sa amin noon. Noong mga panahon kasi na to, sino bang naniniwala sa mga aswang? Lalo na sa amin na lumaki sa syudad ng Metro Manila. Pero kailangan namin to tanggapin at gawa ng paraan para maging interesting ang gagawin naming documentation. Mahaba-haba naman ang bakasyon kasi Christmas vacation ito, kaya marami pa kaming time para gawin ang research namin. Kaso habang nasa computer shop kami, ay napapaisip talaga ako. Paano tayo makakasulat ng magandang article kung puro articles lang din ang binabasa natin? Paano natin gagawa ng documentary video to? Sabi ni Prof, fieldwork ang magbibigay ng edge. So kailangan natin mag-interview ng mga taong naka-encounter na sa aswang. O kaya mismong aswang ang interviewin natin. Okay, sige. Magpanggap kang aswang, tapos interviewin kita. Gusto mo? Grabe ka naman, Elaine. Bakit ako? San pa ba tayo maghahanap ng aswang? Baliw ka ba, Renz? Hindi nga natin alam kung nag-e-exist ba talagang mga yan eh. Eh bakit ako? Eh mukha ba akong aswang? Teka, ito may nakita ko. May baryo daw sa Capiz na pinaniniwala ang aswang ng mga nakatira. Pwede tayo dito magsimula. Sus, naniwala ka naman dyan, Erwin? Sa panahon ngayon, magpapauto pa ba tayo sa mga ganyan? Sandali nga lang, Elaine. Hindi naman importante kung naniniwala tayo o hindi sa mga aswang eh. Pupunta tayo dun para gumawa ng articles about sa mga paniniwala ng mga tao tungkol sa aswang. Gusto ba nyo ng mataas na grades o hindi? Siyempre, gusto. Yun naman pala eh. Nakasalalay dito yung makakagraduate tayo o hindi. Kaya please lang, makikooperate naman kayo. Ano pa bang ginagawa ko? Nagsasuggest nga ako ng pwede nating gawin eh. Konting makeup lang kay Renz, mukha na siyang aswang. Di hamak naman na mas mukha kang aswang kaysa sa akin, no? Impacta ka. Ay nako, ang hirap nga naman kapag may grupong mga isip bata. Guys, kailangan natin pumunta sa Capiz. Ihanda nyo mga gamit natin. At magpaalam na rin kayo sa parents nyo. Kailangan matapos natin ito ngayong bakasyon. Teka lang naman, Erwin. Hindi ba muna natin tatapusin ng Pasko bago tayo bumiyahe? Ano ka ba, Renz? Mahirap tong gagawin natin, no? December 22 na ngayon. Tapos wala pa tayong nasisimulan. Mag-e-edit pa tayo. Gagawa ng documentary. Magsusulat ng articles. Tingin mo lahat ng ito matatapos natin? Baka akala mo biro-biro lang tong ginagawa natin. Future natin na nakasalalay dito. Wana, grabe ka naman makasermon. May mga luma kasi kaming articles na nakita tungkol sa isang liblib na bayan sa Capiz. Kaya dahil dito, nagkasundo kaming bumiyahe kinabukasan. December 23. Wala nang atrasan to dahil para to sa grades namin. Pero bago to, ay nakipag-ugnayan muna kami sa barangay captain ng baryong yon para makakuha ng pahintulot at para may guide na rin kami pagdating namin sa lugar na yon. 4 kami sa grupo at ako ang team leader nila at ang interviewer na rin. Si Renz ang may hawak sa camera at audio recorder. Si Elaine naman ang note-taker namin at si Trisha ang logistics. Ang galing nga niya eh, dahil agad siyang nakakuha ng contact sa lugar, pati masasakyan papasok sa baryong yon. Guys, pagdating natin doon, maging professional tayo ah. Hanggat maaari, iwasan natin maka-offend sa mga tao at sa paniniwala nila. Si Elaine ang pagsabihan mo. Masyado siyang seryoso eh. Sus, hindi na nga sana tayo lalayo eh. Kasi nandyan ka naman na mukhang aswang. Pumayag ka na kasi magpa-interview, Renz. Para di na tayo mapagod. Tama na nga kayo. Basta nakausap ko na yung kapitan sa baryong yon. Sa barangay hall nila tayo papupuntahin. Bawal ang maingay ah. At ayaw daw nila ng magulo. Wow, maaasahan ka talaga, Trisha. Siyempre, ako pa. Gusto ko ng magandang grades, no? Itong dalawa lang atang ayaw eh.
6 a.m. yung flight namin from Manila to Capiz. Tapos sumakay kami ng bus, papunta sa mismong bar yung sasadyain namin. Napakapayapa naman ng lugar, pero hindi mo aakalain na may nagtatagong hiwaga rito. Grabe, parang Christmas vacation na rin to ah. Ang lamig dito. Paalala lang, Renz. Thesis ang dahilan kaya tayo nandito. Hindi para mag-relax. Alam ko po, Manang. Bawal ba mag-appreciate muna ng nature bago ma-stress mamaya? Oh, ayun na naman kayo. Mamaya wala nang bangayan kapag nandun na tayo sa lugar Masisira pa yung plan natin eh. Buti na lang talaga nandito ka, Trisha. Kahit paano, may kagrupo akong matino. Ay nako. Pagdating namin sa bayan, ay sinalubong kami ng isang payat na lalaki. Ito pala ang kontak ni Trisha na susunod magdadala sa amin doon sa mismong baryo na pinaniniwala ang pugad raw ng mga aswang. Kayo ba yung mga estudyanteng nakausap ko? Kami nga po, Manong. Ako po yung nakausap nyo. Sila po yung mga kaklase ko. Kaya nyo magsumakay sa habal-habal? Habal-habal? Ayaw po. Kaya naman po namin sumakay sa habal-habal. Wala pong problema. Pagkakita namin sa habal-habal, ay mukhang magrereklamo na naman si Elaine. Pero bahagya siyang siniko ni Trisha. Paano kasi? Ay siksikan na kami sa motorsiklo. Sobrang hirap ang biyahe, lalo na't matarik ang daan. Parang anytime, ay dadaus-dus pababa ang sinasakyan naming habal-habal. Pero sa awa ng Diyos, ay nakarating naman kami ng matiwasay sa baryong to. Pagbaba namin sa habal-habal, ay kinausap ulit kami ni Manong. Mag-ingat kayo rito ha. Huwag kayong magpapaabot ng dilim. Kapag na-interview nyo ng si Kapitan, ay umalis na rin kayo kagad. Manong, totoo po ba mga usap-usapan tungkol sa mga aswang sa baryong to? Wala pa naman ako nakikita pero sabi ng lola ko, pugad nga raw ng aswang ang lugar na to. Hindi naman daw sila nananakit ng tao, pero hindi natin alam ang nasa isip nila. Kaya mas magandang manigurado kayo. Bago dumili, may umalis na kayo rito kagad. Salamat po sa payo, Manong. Ayan na pala si Kapitan eh. O paano? Iiwan ko na kayo rito. Susunduin ko na lang kayo mamayang hapon. Sige po, Manong. Salamat po. Natanaw namin si Kapitan na naglalakad palapit sa amin. May kasama siyang 3 tanod. Matanda na rin si Kapitan at purong puti na ang buhok nito. Magandang araw po, Kapitan. Kayo na ba yung mga estudyante? Opo, kami po yun. Halika kayo. Sumunod kayo sa akin. Medyo may kalayuan din ang nilakad namin papasok sa baryo nila. Walang ingay na maririnig, kundi mga huni ng ibon at mga insekto. Ramdam din namin ang malamig na hangin. Mabuti na lang dahil makapalang suot naming mga jacket. Puro puno ang nadadaanan namin ito. Hanggang sa marating namin ang mismong baryo nila. Dinala niya kami sa barangay hall. Sementado naman to, pero nababakbak na ang pintura dahil sa kalumaan. Ako si Kapitan Rufo. At ito naman si Pilo, ang punong barangay tanod sa lugar na to. Etong kasama niyang lalaki ay anak niyang si Dindo. Nice meeting niyo po. Ako naman po si Erwin. Sila naman po si Renz, si Trisha, at si Elaine. Sobrang thankful po kami na pumayag kayo magpa-interview sa amin. Hindi naman na kasi bago ang usapin na to rito. Basta tungkol sa aswang, lahat ay konektado sa baryo namin. Teka lang po, Kap. I-set up lang po namin ang mga gamit namin para sa interview. Kap, baka pwede din po namin ma-interview ang ibang mga residente dito? Para lang po mas marami kaming makalap na impormasyon para sa isusulat naming article. Okay lang po ba nakunan ng litrato ang lugar nyo? Magbibideo din po kami, Kap. Ayos lang po ba yun? Para po sa gagawin naming documentary. Walang problema. Basta kapag sinabi kong itigil na ang interview, ay tumigil na rin kayo. Paliwanag ba? Opo, Kap. Salamat po. Mamaya, pasasamahan ko kayo sa bahay ni Perla kung saan kayo ihahatid ng tanod. Sila na lang ang interviewin nyo rito. Wala nang iba, ha? Maliwanag ba? Opo, Kap. Salamat po. Habang inaayos ni Renz ang digital camera, ay nagtitake down notes naman si Elaine sa mga nagiging usapan namin. Si Trisha naman ay kinukunan ng picture ang lugar pati na ang mga ginagawa namin. Narito po tayo ngayon sa isang liblib na baryo ng Capiz. Sa lugar na to ay buhay na buhay pa rin ang paniniwala ng mga tao sa kababalagan at isa na rito ang tungkol sa mga aswang. Pero may katotohanan nga ba to o pawang katang isip lang? Kaya samahan nyo kami, alamin natin ang pinagmulan ng kwentong to at kasama natin ngayon si Kapitan Rufo. Kap, paano po ba nagsimula ang paniniwala ng mga tao na puga daw ng mga aswang ang baryong to? Matagal na ang paniniwalang yan. Simula pa nung bata pa ako. Ang sabi nun ng nanay ko, nagkaroon ng malawakang epidemya sa lugar na to. Bigla na lang nagkakasakit ang mga tao. Tapos ilang araw lang ay namamatay na ang mga to. Sa dami ng namatay, ay inisip ng mga taga-ibang baryo na aswang ang mga natirang buhay. Doon po ba nagsimula ang usap-usapan tungkol sa baryo nyo tungkol sa aswang? Dahil lang po sa epidemya? Oo, dahil hindi nila maipaliwanag noon
ang ugat ng sakit at kamatayan ng mga tao. Iniisip nila na aswang ang pumatay sa mga to. Kaya naman yung mga hindi namatay sa epidemyang yon ay iniisip nilang mga aswang. Tingin po ba nyo, totoong mga aswang sila? Kasi sila lang ang nakaligtas sa epidemya? Alam nyo, hindi lahat ng epidemya ay gawa ng aswang o maligno. Ang epidemyang nangyari noon dito ay may pagkakapareho sa sakit na malaria na usong-uso pa noong araw. Nakamamatay noon ng sakit na malaria dahil hindi pa naimbento ang gamot para rito. Kung ganun po, wala pong katotohanan ng paratang ng iba na pugad ng mga aswang ang baryo nyo? Kaya nga pumayag ako magpa-interview kasi gusto kong bigyan ng linaw ang lahat ng mga maling impormasyon na kumakalat tungkol sa lugar namin. Hindi pugad ng mga aswang ang baryo namin. Mga simpleng tao lang din kami rito. Kapitan Rufo, may tanong lang po ako. Naniniwala po ba kayo sa mga aswang? Oo naman, kinalakihan na namin ang kwentong aswang na yan. Kaya naniniwala ako pero hindi ko sinasabi na pugad kami ng mga aswang. May mga nagagawing aswang dito pero hindi sila dito namumugan. May na-encounter na po ba kayong mga aswang? Nung bata ako, may nakita na akong manananggal na nanunubok sa bahay ng buntis. Para lang siyang ibon kapag lumilipad pero kalahating tao kapag dumapo na. Marami na po bang nabiktima noon ng aswang na yan? Meron din, mga buntis. Ang paniniwala nga, nandyan pa rin ang mga aswang sa kagubatan. Kaya wag na kayong gagala o magtatagal pa rito. Kung hindi kayo makakauwi, bukas ang barangay hall sa inyo. Pero wag kayong gagala sa gabi dahil paminsan-minsan ay nagagawi pa rin dito ang aswang na yan. Salamat po, Kap. Pwede din po ba kami mag-interview ng ibang nakatira rito? Para makakuha pa po kami ng mga impormasyon tungkol sa mga aswang. Oo, sige. Pilo, samahan mo sila kay Perla. Pagkatapos ng interview namin kay Kapitan Rufo, ay dinala naman kami ng barangay tanod sa bahay ng sinasabi nilang si Perla. Isa tong matandang babae na kaedaran lang din ni Kapitan. Pinatuloy niya kami sa kubo niya at tinimplahan ng kape. Nagpaalam naman yung tanod na aalis muna siya dahil may aasikasuhin to. Nang makita ni Aling Perla na inaayos si Renz ang camera, ay agad na tumalim ang mga mata niya. Ayoko ng camera. Walang camera. Sige po, pasensya na po kayo. Hindi na po kami magbi-video. Pero okay lang po ba na i-record namin ang usapan natin? Wala bang camera yan? Wala po, boses lang po niyo mare-record. Kung ganon, sige. Anong gusto niyo bang malaman? Tungkol po sa mga aswang na namumugad daw sa baryong to. May katotohanan po ba to? Wala, hindi totoo yan. Nagkaroon lang ng epidemya noon. Kaya sinabing inaswang sila ng mga taga rito. Pero wala, hindi pugad ng aswang ang baryong to. Pero naniniwala naman po ba kayo sa aswang? Oo naman, hindi lang naman dito sa baryo namin ang may aswang. Kahit sa mga karatig baryo o kahit sa ang panig ng bansa natin ay may aswang. Iba't ibang uri sila. Paano pong iba't ibang uri? May aswang na lipad at aswang na ordinaryo lang. Yung mga kayang maging pusa, aso o baboy ramo. Aling Perla, nakakita na po ba kayo ng aswang? Oo, nung bata ako, may gumagalang manananggal dito. Sila ay kabilang sa aswang na lipad. Kaya wag na kayo magtatagal dito. Dahil liblib ang baryo namin. Baka kayo ang aswangin lalo na dayo lang kayo rito sa amin. Kung ganun po, nandito pa rin po ang mga aswang? Wala na. Matagal nang hindi nagpakita sa amin yon. Siguro lumipat na ng ibang lugar. Wala na po bang ibang mga usap-usapan pa? Wala po bang napapatay ang mga aswang nito lang? Sa tagal na ng panahon, hindi ko na maalala. Saka, wala na rin namang balita ang mga taga rito na ganyan. Nagkatinginan na lang kami ng mga kaklasiko nito bago magalang na nagpaalam kay Aling Perla. Habang naglalakad kami pabalik sa barangay hall, ay hindi na namin maitago ang disappointment namin. Para kasing nagpakapagod na kaming dumayo sa kapis at nagsayang ng pera para sa isang boring na interview. Saka, halos wala rin naman kaming makitang tao dito. Kaya wala rin kaming ma-interview na iba pa. Ang boring naman nun. Yun ang pinunta natin dito. Akala ko pa naman na may mai-interview tayong aswang. So, kung mali pa lang lahat na kumakalat tungkol sa baryong to, anong purpose ng pagpunta natin dito? Alam mo, ngayon lang ako mag-agree sa sinabi mo Sana pala hindi na tayo nagsayang ng effort. Sa computer shop na lang sana tayo nag-research about sa mga aswang na yan. Ang pangit kasi talaga ng topic natin. Siguro yung iba nating kaklase, nag-i-enjoy sa ginagawa nila. Ano nang gagawin natin ngayon? Siguro, mag-interview na lang tayo sa labas ng baryong to. Baka mas madami pa tayo makuha ang kwento sa kanila eh. Napansin mo rin ba, Erwin? Parang may tinatago si Aling Perla. Saka, paano nyo nasabing baka biktimahin tayo ng aswang?
Matagal na palang hindi nagpapakita at nambibiktima ang aswang dito. Yun na nga parang tinuruan lang siya kung anong dapat isagot sa atin. Saka mukha siyang kabado. Ayaw siguro nilang tuluyang masira ang imahe ng baryo nila. Ay, bumalik na nga tayo. At si Manong habal-habal na lang interview natin. Mabuti pa nga, mas madami nga yatang alam yun. Tsaka paggabi na rin, baka naiinip na yun kakahintay sa atin. Habang naglalakad pabalik sa barangay hall, ay nakarinig kami ng sumitsit sa amin. Psst, psst, psst. Pagtingin namin kung ano yun, ay nakita namin ang isang dalagitan na nagtatago sa puno at kumakaway sa amin. Paglapit namin sa kanya, ay pabulong siyang nagsalita na para bang ayaw niyang may makarinig sa kanya. Mga kuya, mga ate, gusto ba ninyong malaman ang totoong sikreto ng baryong to? Sikreto? Anong sikreto? Hindi ba ninyo napansin? Walang gaanong tao sa labas. Kasi nga, napagsabihan na kami ni Kapitan tungkol sa mga dadayo rito. Anong ibig mong sabihin? Saka, ano bang pangalan mo? Ako po si Alma. Kung gusto nyong malaman ang sikreto ng baryong to, sumama kayo sa akin. Baka makita pa tayo rito ni Kapitan eh. Nagkatinginan kaming apat. Hindi namin alam kung sasama ba kami o hindi sa dalagitan na to. Baka kasi masayang na naman ang oras namin. Total, nandito na rin naman tayo. Di sulitin na natin. Trisha, hapon na. Kailangan na din nating makaalis dito. Tama si Trisha. Nandito na rin tayo eh. Bakit yun na yung thrill na hinahanap natin? Paano kapag niloko lang tayo ng batang yan? Hahayaan na lang ba nating boring ang reports natin? Hindi dapat hindi na tayo pumunta rito. Nag-research na lang sana tayo sa library o kaya sa computer shop. Guys, wala na rin namang mawawala sa atin kung sasama tayo sa kanya. Kailangan nating tapusin to. Saka bilang leader nyo, ako masusunod. Kung gusto nyo ng mataas na grades, kailangan natin ng konting sakripisyo. Sige, payag na ako. Elaine, samahan mo ako. Kunin natin yung ibang gamit natin sa barangay hall. Teka Renz, kapag nagtanong si Kapitan, sabihin mong paalis na tayo ha. Sige. Akong bahala. Sa kagustuhan naming makakuha pa ng mas marami at makabuluhang impormasyon, ay sumama kami kay Alma. Hindi man kami naniniwala sa mga aswang nito, ay gusto pa rin naming makakuha ng impormasyon sa mga taong naniniwala dito. Kaya pagbalik nila Renz at Elaine, dala na nila ang iba pang mga gamit namin. Sumama kami kay Alma. Dinala niya kami sa bahay nila na nasa kakahuyan at may kalayuan na sa ibang mga bahay. 2 palapag ang bahay nila na gawa sa kahoy. Malaki ang bintana na gawa naman sa kapis. Lumang-luma na ang bahay nila pero may kita pa rin ang ganda nito. May mga kubo rin sa tabi nito at maliliit na bahay na mukhang kamag-anak din nila Alma. Approachable ang mga tao rito at maasikaso sa bisita. Lahat sila'y nakangiti nang makita nila kami. Nay! Tay! Nandito na po sila! Kayo na ba yung mga reporter? Nako, hindi po. Mga estudyante lang po kami. Ito pong ginagawa namin ay para po sa thesis namin sa school. Ganun ba? Hindi ba alam ni Kapitan na pupunta kayo rito? Bakit po? May problema po ba kapag nalaman niya? Ayaw kasi ni Kapitan na may mga dumadayo rito para ungkatin pa ang mga sekretong tinatago ng baryo namin. Nay, sa totoo lang po, hindi na sikreto dahil marami nang nakakaalam. Kaso pilit pa rin tinatago ni Kapitan. Oo nga po eh. Ang sabi ni Kapitan, chismis lang daw ang lahat tungkol sa mga kababalagan sa baryo nyo. Ayaw kasi niyang lumantad sa mga tao na aswang ang mga nakatira sa baryong to. Natatakot siyang baka patayin kami ng mga tao kapag nalaman nilang aswang kami. Teka lang po. Pwede po kaming kumuha ng video at saka pictures nyo? Sige, walang problema. Napangiti kami sa sinabi ng nanay ni Alma na si Aling Berta. Mukhang ito na kasi yung hinahanap namin magpapaganda sa gagawin naming reports. Ako nga po pala si Erwin. Yang nagbi-video po ay si Renz. Si Trisha at Elaine naman po yung magagandang kasama namin. Tawagin nyo na lang akong Aling Berta. Etong anak ko, si Alma. Pidjong naman ang pangalan ng asawa ko. Aling Berta, nabanggit po nyo kanina si Kapitan. Gusto ko lang pong ulitin ang tanong para maisama sa documentary. Sige, bakit po nagsinungaling sa amin si Kapitan? At sinabing chismis lang ang kumalat na balita tungkol sa lugar na to. Natatakot kasi si Kapitan na hindi kami matanggap ng mga tao. Sa dami ng mga napatay niyang sanggol at buntis, hindi raw malabong gantihan kami ng mga tao. Sinasabi po ba niyo na aswang si Kapitan Rufo? At marami na siyang nabiktima? Oo, at hindi lang siya. Halos may lahing aswang ang mga nakatira rito. Nagkatinginan kaming 4 na magkakaklase. Hindi ko alam kung naramdaman din nilang naramdaman kong pangingilabot. Napansin naman yun ni Aling Berta, kaya agad siyang umiti. Huwag kayong mag-alala. Mabubuting aswang kami. Hindi kami kumakain ng tao. Nakita naman niyo siguro yung mga alaga naming hayop dyan nang pumunta kayo rito. Sila po ba ang pagkain ninyo? Oo,
Hayop ang kinakain namin, kaya huwag kayong matakot sa amin. Saan po ba kayo nagmula? Bakit po kayo naging mga aswang? Mula pa sa pinakaninuno namin, ay dito na sila nakatira. Ang pagiging aswang namin ay kasama na sa kultura at tradisyon ng bawat pamilya. Taon-taon ay may nagmamana sa pagiging aswang namin. Pinapamana po ba sa lahat ng anak ang pagkaaswang? Hindi. Isa lang ang magmamana sa bawat henerasyon. Kapag ako ay namatay, ang magmamana sa aking pagiging aswang ay ang anak kong si Alma. Aling Berta, kung binalaan na pala kayo ni Kapitan, bakit po kayo umaamin sa amin ngayon? Dahil gusto kong malaman ng mga tao ang tungkol sa aming mga aswang. Gusto kong maintindihan nyo kami na kahit ganito kami, ay parte pa rin kami ng mundong to. Gusto ko rin ipaalam na hindi lahat ng aswang ay dapat katakutan. Hayop naman ang pagkain namin at wala kami napeperwisyong buhay. Aling Berta, may paniniwala po kasi na nakakapag-transform ang mga aswang. Nakakagaya raw sila ng anyo tulad ng pusa, aso o iba pang klase ng hayop. Ganun din po ba kayo? Kung sasabihin kong oo, alam kong hindi kayo maniniwala. Mas magandang kayo mismo ang makasaksi nito. Pero totoo, may mga ganyang klaseng aswang. Pagkatapos ng interview, ay dito na rin nila kami pinatulong. Nagkatay sila ng alagang manok para gawing tinola. Hanggang sa unti-unti na rin kumalat ang dilim sa paligid. Hanggang sa tuluyan na ngang gumabi. Nakabukas naman lagi ang audio recorder namin para always ready kapag may napag-usapang interesadong topic. Tulad na lang nitong habang kumakain kami. Pasensya na kayo kung walang lasang ulam namin ha. Takot kasi ang mga aswang na tulad namin sa asin at bawang. Nako, ayos lang po yun. Pasalamat na rin po kami kasi pinakain nyo kami at patutulugin pa sa bahay nyo. Buti nga hindi kayo natatakot na matulog dito sa amin kahit na nasabi na naming mga aswang kami. Hindi naman po. Nagkatinginan kami magkakaklase. Paano'y pare-pareho kaming hindi naniniwala. Kaya lang naman kami nagstay ay para malaman ko ano ba talaga sila. Kung totoong ang aswang sila na nagpapalit anyo o isa lang tong kahibangan o mental illness. Kaya kumakain sila ng buhay na manok at baboy. Posible din kasi itong mangyari at ito ang gusto naming talakayin sa gagawin naming documentary. Ang patunayan kung may basihan nga bang paniniwala nila tungkol sa mga aswang o isa lang katang-isip ng mga tao. Curiosity ang pinakadahilan kaya nagstay kaming apat. Mas lamang ang curiosity kaysa takot sa isang bagay na hindi naman kami sigurado kung paniniwalaan ba namin o hindi. Pagkatapos yung kumain, sa taas na kayo matulog ha? Okay lang ba na sa iisang kwarto lang kayong apat? Wala pong problema. Salamat po sa pagpapatuloy sa amin. May hambilin lang ako. Siguraduhin yung sarado ang mga bintana at pinto ha? Hindi kasi namin hawak ang isip ng kapwa naming aswang dito. Lalo na si Kapitan. Kapag nalaman niyang nandito pa kayo, baka hindi na kayo makauwi ng buhay. Po, pero mukhang mabait naman po si Kapitan. Oo, mabait kung sa mabait. Pero hawak na niyo ang sekreto sa baryo namin. Kaya wag na matigas ang ulo. Huwag kayong lalabas sa kwarto kahit anong mangyari ha? Aling Berta, hindi po ba kayo magpapalit ng anyo ngayong gabi? Bukas pa mga anak. Bukas kasabay ng pagsalubong sa Pasko. May ginagawa kasi kaming ritual. Ritual? Para saan po ang ritual? Sinenyasan ko si Ren sa may hawak sa recorder. Tumango naman siya para sabihing nakabukas yun. Ritual yun ng pasasalamat. Bukas na kayo umuwi ng salubong ng December 25. Kasi bukas 24, pagsapit ng hating gabi 25 na. Kasabay kasi ng Pasko, ay nagre-ritual kami. Aling Berta, papayag po ba kayong i-cover namin yung buong ritual na gagawin nyo? Bibidyohan po namin para sa documentary. Yan nga sana ang sasabihin ko, na pwede. Siguro naman, mas marami kayong masusulat tungkol sa amin. Opo, salamat po Aling Berta. Mabuti na lang po't nakita kami ni Alma. Wala po kasing gaanong laman ng reports namin eh. Huwag kayong mag-alala, hindi namin kayo pagdadamutan ng mga impormasyon. Matapos kumain, ay umakyat na kami sa kwarto. Chinek namin yung mga nakunan naming video, pati na ang mga recorded audio. Talagang natutuwa kami dahil habang tumatagal kami sa lugar na to, ay mas dumarami ang nalalaman namin tungkol sa mga aswang. Sure ba kayo na makikipasko tayo sa lugar na to? Ang paalam ko kay Mama, uuwi din tayo kaagad para makahabol ako sa Noche Buena. Hoy Elaine, dito nakasalalay kung makakagraduate tayo o hindi. Maiintindihan naman siguro ng mama mo to. Pero nakakatakot na kasi. Okay na siguro itong nakuha nating impormasyon. Pwede na to. Renz, hindi natin pwedeng palampasin to no? Baka mas may thrill pang ritual na gagawin nila. Alam nyo guys, hindi pa rin ako naniniwala sa mga aswang. Talaga bang naniniwala kayo na kaya nilang maging pusa o aso? Totoo man yun o hindi, kailangan nating makita. Baka may makuha pa tayong mga impormasyon sa ritual nila. Okay fine, di magstay tayo. Hindi ba talaga kayo kinikilabutan dito?
Kikilabutan ka lang naman kung naduduwag ka, Renz. Hindi ako naduduwag, no? May kakaiba lang talaga sa lugar na to. Oo. Walang electricity kaya ang dilim. Wala na ba kasing ilalaki ang apoy ng lampara para lumiwaliwanag naman? Matulog na lang tayo. Para bukas, yung mga nakatira naman yan sa katabing kubo ang interview natin. Kaso ang init naman dito. Ang hirap makatulog nito. Buksan kaya natin yung bintana. Ano ka ba, Elaine? Binili ni Aling Berta na wag bubuksan ng bintana. Kaya magtiis ka dyan. Nagpasaway na nga tayo kay Kapitan eh. Magpapasaway pa rin tayo sa kanila. Alisin mo kasi ang makapal mong jacket, Elaine. Kaya ka naiinitan eh. Ang ginaw-ginaw na nga eh. Patuloy lang sa pagbabangayan ng dalawa. Habang inaayos naman namin ni Trisha yung mga gamit, ino-organize ko yung mga files dahil masyadong makalatong si Elaine. Hanggang walang ano-ano ay nagulat kami na may kumalabog sa may bintana. Parang may malaking bagay na humampas dito. Teka, narinig niyo ba yun? Hala ka, andyan na yung mga aswang. Kukunin ka na, Renz. Shh! Tumahimik nga kayo. Renz, buksan mo yung recorder. Agad namang sinunod ni Renz ang sinabi ko. Kinalkal niya yung bag niya hanggang sa makita kong hawak na niya ang recorder. Nakiramdam ako sa paligid at ganun din ang ginawa ng mga kasama ko. Napatingala pa kami sa kisame kasi para bang may naglalakad sa bubong. May naririnig din akong malalakas sa pagaspas ng pakpak. Naririnig niyo ba yun? Parang may lumilipad sa taas. Malaking ibon lang siguro yun. May naglalakad din sa bubong eh. Ano yun? May tao doon kahit gabing-gabi na? Parang may ingay din sa labas. Ano bang meron? Teka, baka totoong may aso nga talaga rito. Teka, sisilipin ko nga. Uy, Elaine! Huwag mong bubuksan ang bintana. Hindi naman eh. Sisilip lang ako. Ayun oh, may butas. May kalumaan ang bahay nila Aling Berta at ang malalaking bintana nito ay gawa sa kapis. Sumilip sa maliit na butas ang bintana si Elaine. Ilang minuto din siyang nakasilip dito hanggang sa mapaatras siya. Para bang may kinatatakutan siya habang nakaturo sa bintana. Totoo nga. Totoo sila. Ano bang nakita mo? Mga aswang. Huwag ka nga nagbibiro ng ganyan, Elaine. Nakakapikon ka na. Nakita ko ang panginginig sa takot ni Elaine. Kaya ako naman ang sumilip sa butas ng bintana. Nakita ko ang grupo ng nilalang na nag-uumpukan sa harap ng bahay nila Aling Berta. Maliwanag ang buwan nito, kaya kahit na itim ang balat ng mga to, ay naaaninag ko pa rin sila. Tumingala pa ang isa sa bintana. Nakakatakot ang itsura nito, kaya agad ako napaatras. Kasabay ng pag-atras ko ay ang pagkatok sa bahay nila Aling Berta. Dahil dito, nakaramdam na ako ng takot. To see is to believe, ika nga ng kasabihan. Dahil sa dami ng interview namin at mga tanong tungkol sa mga aswang, ay wala talaga kaming pinaniniwalaan doon. Pero ngayong nakalatag na sa harap ko ang ebidensya, ay dito lang ako tinabla ng takot. Ngayon ko lang kasi napatunayan na totoo nga pala sila. Pero mas nanaig sa akin ang pagiging leader. Ito na kasi yung pagkakataon na hinihintay namin. Kinuha ko yung camera at bahagyang binuksan yung bintana. Erwin, anong ginagawa mo? Isara mo yung bintana. Baka mapasok nila tayo. Uy, bakit ba? Ano bang meron dyan? Ano bang nakita nyo sa bintana, Elaine? Trisha, dito ka na lang. Huwag ka nang sumilip dyan. Shh! Huwag kayo maingay! Sinenyasan ko silang tumahimik na. Agad naman nila tong ginawa. Si Trisha ay marahang lumapit sa akin para sumilip sa bintana. Napamura siya nang makita ang nagkukumpulang mga aswang sa labas ng bahay. Para silang may hinahanap. Putya, totoo ba to? Erwin, mga aswang ba yan? Guys, gusto ko na umuwi. Natatakot na ako. Sino ngayon sa atin ang duwag? Sumilip ka kasi sa bintana para makita mo. Baka mas maduwag ka pa sa akin. Sinubukan kong kunan ng video ang mga aswang sa labas. Mabuti na lang dahil maganda ang kalidad ng camera ni Renz. Kahit paano ay may nakunan kaming ebidensya na tunay nga ang mga aswang, lalo na sa baryo na to. Akmang makikisilip na rin si Renz, pero isinara ko na ulit ang bintana bago pa siya makalapit. Sinenyasan ko silang tumahimik, kaso may narinig kaming kumatok sa pinto. Teka, huwag niyong bubuksan ang pinto. Bakit naman? Baka sila Aling Berta yan. Sumunod ka na lang, Renz. Huwag ka nang makulit. Nag-umpukan kami sa gitna ng kama habang nakatingin sa pinto ng kwarto. Maya-maya pa ay narinig namin ang boses ni Alma. Mga ate at mga kuya, kahit anong marinig at makita nyo, huwag kayong lalabas ha. Huwag niyong bubuksan ang bintana pati na rin tong pinto. At parang awan nyo na po. Huwag kayong mag-iingay. Hindi kami kumibo. Nagpakiramdaman lang kami hanggang sa may narinig kaming kumalabog sa may bintana. Napakapit na sa akin si Trisha. Nanlalamig na sa takot ang mga kamay niya.
Nakakaramdam din ako ng takot pero nagpapakatatag lang ako hanggang sa nakarinig na kami ng malakas na boses ng halimaw. Bijong! Berta! Ilabas niyo ang mga estudyante! Wala ho sila rito, Kapitan! Makakaalis na kayo! Berta! Alam mo ang patakaran sa baryong to! Ilabas mo ang mga estudyante! Hindi ko nakakalimutan ng patakaran, Kapitan. Pero wala talaga dito ang hinahanap nyo. Berta, naaamoy ko sila sa bahay mo. Kaya huwag ka nang magtangka na itago sila. Ilabas mo na sila ngayon din. Kapitan, wala kang pruweba na nandito sila sa bahay namin. Baka nagkamali lang yung pang-amoy mo. Kung talagang ayaw niyong ilabas ang mga bata, kami mismo ang maghahanap sa kanila sa loob ng bahay niyo. Naramdaman ko ang pagkalampag muli sa bintana. Parang may tao talaga dito. Pero nasa second floor kami ng bahay. Nagsimula ng mataranta ang mga kasama ko. Pero pilit ko lang silang pinapakalma para hindi makagawa ng ingay. Narinig din namin ang pagbukas ng pinto ng kwarto namin. Bumunga dun si Alma na may hawak na susi. Anyong tao naman siya. Tapos kinakawayan niya kami palabas ng kwarto namin. Marahan kaming gumalaw at dinampot ang kanya-kanyang gamit. Lumabas kami ng kwarto at sumama kay Alma pababa. Dito po muna tayo pansamantala habang nandyan pa sila, Kapitan. Hindi nila dapat kayo makita rito. Manganganib ang buhay niyo. Teka, hindi ka ba aswang, Alma? Hindi pa po, Ate Elaine. Hindi pa kasi naipapasa ni Nanay ang pagkaaswang niya sa akin. Diyos ko po, ano ba itong napasok natin? Anong gagawin natin kapag napasok nila tayo rito? Hindi papayag sila Nanay na makuha niya kayo. Kaya wag na kayo matakot. Hindi naman kayo sasaktan nila Nanay at Tatay kahit na aswang sila. Magtiwala lang po kayo sa amin. Renz, naka-open ba yung recorder na dala mo? Oo, nandito sa bulsa ko. Diyos ko, Erwin, mamamatay na tayo. Thesis pa rin ang nasa isip mo. Naninigurado lang naman ako, Elaine. Yan naman ang dahilan kung bakit tayo nandito, di ba? Teka po, huwag kayo maingay. Baka marinig nila kayo. Natahimik kami nito at nakiramdam sa paligid. Narinig namin ang malakas na pagkalabog sa taas ng bahay. Pinatago naman kami ni Alma sa likod ng malaking aparador. Narinig namin ang mabibigat na yabag sa taas. Para bang may sapilitang pumasok sa kwarto namin kanina. Tapos narinig namin ang boses ni Aling Berta. Sinabi ko na sa inyo, Kapitan. Wala sila rito. Siguraduhin mo lang, Berta. Dahil kapag nalaman ko ang totoo, hindi lang ikaw ang mananagot, kundi ang buong pamilya mo. Alam ko ho, Kapitan. Hindi ko ipapahamak ang pamilya ko para lang dyan. Kaya makakalis na ho kayo. Pagkatapos nila mag-usap, ay nakarinig kami ng malakas na pagaspas ng pakpak palayo sa bahay. Dito lang nahinga ng maluwag si Alma at niyaya na kaming lumabas sa pinagtataguan namin. Wala na sila. Ano bang nangyari? Paano nila nalaman na nandito kami? Naamoy nila kayo. Pero huwag kayong mag-alala. Hindi na sila babalik. Paano ka naman nakakasiguro? Paano kung nandyan lang sila at nagmamasid pa rin pala? Huwag po kayong mag-alala. Handa din po ang angka namin na ipagtanggol kayo kung sakaling magkabistuhan na. Narinig ko ang yabag na pababa ng hagdan. Paglingon ko, ay nakita ko si Aling Berta na bumababa sa hagdan. Nakaladlad ang mahaba at itim nitong buhok at nakasuot pa ng itim na duster. Nakakatakot ang itsura niya, para siyang isang halimaw. Pero nang tuluyan siyang makababa sa hagdan, ay naging normal na ang itsura niya. Nagkatinginan pa nga kami ni Trisha nito eh. Alam kong napansin din niya ang nakita ko, pero hindi na lang kami kumibo. Alma, anak, doon mo muna sila patulugin sa kwarto mo. Sinira ni Kapitan ang bintana sa kwarto sa taas eh. Kahit kailan talaga ang Kapitan natin. Laging sakit sa ulo. Aling Berta, hindi na po ba babalik si Kapitan? Safe na po ba talaga kami rito? Huwag kayong mag-alala. Hindi namin kayo pababayaan. Sige na, matulog na kayo. Sa kwarto kami ni Alma natulog nito. Maliit lang ang kwarto niya. Kaya sasahig kami ni Renz. Habang sa kama naman ang dalawang babaeng kasama namin. Kasama nila si Alma. Kaso kahit anong pikit ang gawin ko, ay hindi ako makatulog. Nakikiramdam lang ako. Hanggang sa sumapit na ang umaga. Natatakot kasi ako nito na baka masalisihan kami ng mga aswang.